I'm so glad to meet you today. Masaya po ako na nakita kayo ngayong araw. I think it's the first time sermon here in your church building. Sa palagay ko po, first time ko na magkaroon ng sermon dito sa bagong building, church building. Maybe some are first time you see me, right? First time niyo po ako nakita, tama? So I'm Kim Gon-tae. I got the salvation 1998 August 6. Ang pangalan ko ay Kim Conte at ako ay naligtas August. Now I'm serving the Lord in Cavite Church. Ako ay naglilingkod sa Panginoon sa Cavite Church. Anyway, I'm so glad to meet you today. Ganun pa man, kinagagalak ko na ma-meet kayo ngayong araw. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayong magsimula, tayong lahat ay manalangin. Dear merciful and gracious Father God, Abing mahabagin at sumasalangit na Amang Diyos, thank you for saving us from sin and eternal destruction. maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng gabay na makapanatili sa iglesia hanggang ngayon. Even though we have a lot of operations in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit marami po kaming pagkukulang sa aming Kristiyanong pamumuhay, ang Panginoon ay laging nasa amin at kami ay ginagabayan. And by the grace of God, this time we are gathered together in the name of the Lord. At sa biyaya ng Panginoon, kami po ay nagkakatipon-tipon sa simbahan. This time please be with us and guide us. Sa oras na ito ay naway gabayan niyo po kami at tulungan. Please teach us the will of God through the word of God. Pakiusap, tulungan niyo po kami, ay turuan niyo po kami sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Let us have more power and wisdom through the word of God. Naway magkaroon kami ng maraming kalakasan at kapangyarihan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Naway pahintulutan niyo po ang inyong pong biyaya sa lahat po ng dumalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Magsimula hanggang sa matapos, kami ay umaasa sa inyo pong kahabagan. We pray in Jesus' name. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible. Awit chapter 18 verse 1. Sa aklat po ng Awit, chapter 18, verse 1. Buksan po natin ang ating Biblia. Awit 18 verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. It's a very short verse, right? Ito ay napakaikling talata, tama? Maybe every week when you come to church, you will see this verse. Maari na halos tuwing linggo, pag pupunta kayo sa church, lagi nyo nakikita ang talatang ito. Saan you can see? Sa likod po. Saan nyo raw po nakikita? I saw meron. Ayun. Tama? Meron, right? Meron po. 18 verse 1. Yeah. Anyway, each of you, whenever you come to church, you see and remind this verse. So tuwing pupunta po kayo ng church, nakikita nyo po at napapaalala po sa inyo ang talatang ito. Maybe after you got the salvation, you can boldly confess like this, right? Maaring pagkatapos po ng inyong kaligtasan, maaari nyo pong ipahayag ang talatang ito, tama? Yeah. This is the Psalm of David. Ito ang awit ni David. Yeah, he always confessed love, right?
lagi niya pong ganito yung kanyang ipinapahayag. I will love you, O Lord, my strength. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. The saved one is the one who really loved the Lord. Yung mga taong nagkaroon ng kaligtasan ay talagang sila yung tiyak na umiibig sa Diyos. But unsaved people, they cannot really love the Lord, right? Pero yung mga hindi nagkaroon ng kaligtasan, sila ay hindi maaring umibig sa Panginoon, tama? That's why the Bible says 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians 16. Kaya sa unang Korinto, chapter 16, verse 22. verse 22 po. 16 verse 22. Okay. So basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain. Maranatha. If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. It's a really fearful word, right? Ito ay talagang nakakatakot, tama po? It's not the word that curse people. Ito yung salita, hindi ito yung salita na nagsusumpa sa mga tao. It's the word. If we don't really love the Lord, it testify we are not really saved. Ito yung salita para sa mga tao na kung talagang hindi tayo naligtas, ito ay para sa kanila. We will be cursed, right? Kaya nga tayo ay susumpain. It's the word. Unsaved people will be cursed. Yung mga taong hindi naligtas, talagang susumpain. Because they are the one who cannot really love the Lord. Dahil sila yung mga taong hindi talaga kayang mahalin at ibigin ng Diyos. But anyway, when we got the salvation, we received the love of the Lord. Ganun pa man, nung tayo nagkaroon ng kaligtasan, natanggap natin yung pag-ibig ng Panginoon. The love of the Lord was poured in our heart. Yung pag-ibig ng Panginoon ang pumuno sa ating puso. Romans chapter 5. Roma chapter 5. Romans chapter 5. Verse 5. Roma chapter 5, verse 5 po. Basahin ko po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Tama? The love of God has been poured out in our heart. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. You receive the love of God in your heart. Natanggap nyo ba yung pag-ibig ng Panginoon sa inyong puso? It happened when you get the salvation. Ito po ay nangyari nung kayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. That's why save the person become the one who can really love the Lord. Kaya nga yung mga taong nagkaroon ng kaligtasan ang talagang nagkakaroon o nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Right? You can confess, I love the Lord. Maaari po niyong ipahayag, iniibig ko ang Panginoon. Maybe every saved Christian will say, I love the Lord. Maaring yung mga ligtas na Kristiyano, nasasabi nilang, iniibig ko ang Panginoon. But it's a different how much you love the Lord. Pero ito ay magkakaiba kung gaano natin iniibig ang Panginoon. Right? That's important. Yan po ay mahalaga. So this time we think, let's think, how much we love the Lord. Kaya ngayong oras na ito, pag-isipan po natin kung gaano ba natin iniibig ang Panginoon. Luke 7. Lucas chapter 7 po. Luke 7. Verse 47. Luke 7, verse 47. Okay, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit, ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. Subalit, ang pinatatawad ng kaunti...
right? Yeah, her Sapag- sins, yeah. Ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. She, yeah, understood, yeah. A lot of sin were forgiven. Naunawaan niya na lahat o maraming kanyang mga kasalanan ay pinatawad na. That's why maybe she had a lot of thanks to the Lord, right? Kaya nga maaring marami siyang pagpapasalamat sa Panginoon, tama po? As a result, she loved the Lord more, right? Bilang ganti, bilang resulta, minamahal niya ang Panginoon ng sobra. But to whom little is forgiven, the same loves little. Subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Yeah. The amount of love can be different, right? Yung amount ng pag-ibig ay maaring magkakaiba. Every saved Christian will say, I love the Lord. Maaring yung mga Kristiyano na mga ligtas, sinasabi nila na minamahal ko ang But Panginoon. how much you love the Lord? Ngunit gaano nyo ba minamahal ang Panginoon? Yeah, it can be different, right? Maaring ito ay magkakaiba. When we get the salvation, right? We become friend of Christ. Nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay naging kaibigan ni Kristo. Our Christ call us friend. He's a friend. Ang ating Kristo, tinawag tayo na bilang mga kaibigan. Yeah, so he could sacrifice his life for us. Kaya nga, nagawa niyang isakripisyo yung kanyang buhay para sa atin. To testify it's the greatest love. Para sabihin, ipahayag yung dakilang pag-ibig. So he said, John chapter 15. John chapter 15. 15 verse 13. John 15 verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yeah. It said, right, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Jesus, right, sacrificed his life for us. Si Jesucristo, sinakripiso niya yung kanyang buhay para sa atin. It testifies it's the greatest love. It's the greatest love. Ito yung pagpapatotoo na ito yung dakilang pag-ibig. Can you sacrifice your life for your friend? Maaari nyo bang isakripisyo ang inyong buhay para sa inyong mga kaibigan? Not easy, right? Hindi po madali. Because you don't love your friend like your own life, right? Dahil hindi nyo mahal ang inyong kaibigan ng inyong buhay, kagaya ng inyong buhay. You can love your friend but konti lang. Konti lang. Maaari nyong ibigin yung inyong kaibigan hanggang ngayon lamang. That's why you cannot sacrifice your life for your friend. Kaya nga hindi mo maaaring isakripisyo ang iyong buhay para sa iyong kaibigan. But if you can sacrifice your life for your friend, it testifies your love for your friend is a really great love. Pero kung kaya mong isakripisyo yung buhay mo para sa iyong mga kaibigan, yan po ay dakilang patotoo ng inyong pong malaking pag-ibig. Halimbawa, there is one man and woman. Halimbawa, mayroong isang lalaki at babae. The man says to woman, I love you so much. Sinabi ng lalaki doon sa babae, minamahal talaga kita. Always confess, I love you, I love you. Lagi niyang sinasabi, mahal kita, mahal kita. Yeah. But one day, right? The man and woman on the way, on the street, met the very fearful criminal. Pero isang araw, habang naglalakad sa kalsada, yung babae at lalaki, nakita at nakasalamuha nila yung isang kriminal. Yeah, then the criminal threatened them. At yung kriminal, tinakot sila, pinagbantaan. Then the man was so surprised and ran away. Kaya nga yung lalaki nagulat at tumakbo. Yeah, without bringing the woman. Hindi niya sinama yung kanyang babae, kasamang babae.
Then the woman, what will think the woman? Kung ganun, ano ang iisipin ng babae doon sa Will lalaki? she think that, oh, he really loves me? Maaring tanungin niya, talaga bang minamahal niya ako? Yeah. His love was testified, right? Yung pag-ibig doon niya na ipakita. Yes. Maybe he loves her a little. Maaring iniibig niya siya ng konti. Yeah. But he doesn't love her. He can sacrifice his life, right? Pero kung talagang iniibig niya talaga yung babae, magagawa niyang isakripisyo yung kanyang buhay. He loves her, konti lang, right? Hanggang ngayon, minamahal lamang niya yung babae If he ngayon. really loved her so much, he could sacrifice his life. Kung talagang minamahal niya yung babae, magagawa niyang isakripisyo yung kanyang buhay. Yeah, so it can apply it in our Christian life. Kaya nga, maaari natin itong i-apply sa ating Christian life. We can say that we love the Lord. Maaari nating masabi na minamahal talaga natin You can ang say Panginoon. that you love the Lord. Maaari niyong sabihin na minamahal mo ang Panginoon. But how much do you love the Lord? Pero gaano karami minamahal niyo ang Panginoon? Can you sacrifice your life for the Lord? Maaari mo bang isakripisyo ang iyong pag-ibig para sa Panginoon? Yeah, you think about it. Isipin niyo po yan. Yeah. So according to how much we love the Lord, it will determine our Christian life. Kung Our gaano Christian life natin will be minamahal ang Panginoon, doon natin maipapakita yung determinasyon natin sa ating Christian life. According to how much you love the Lord, your Christian life will be different. Kung gaano natin iniibig ang Panginoon, yan ang magdedetermine ng ating Christian life. Matthew chapter 10. Mateo chapter 10. Matthew chapter 10, 37. Matthew 10:37. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Maybe you also love your father and mother. Maaring iniibig nyo rin ang inyong mga nanay at tatay. Of course, you love your son and daughter, right? Siyempre, minamahal nyo ang inyong mga anak. Yeah, that's natural, that's good. Siyempre, natural yan na inyong ginagawa. Yeah, but if you love your father and mother or your son and daughter more than the Lord, it's not worthy, right? Ngunit kung iniibig ninyo ang inyong mga magulang at ang inyong mga anak nang higit sa Panginoon, hindi po yan karapat-dapat, hindi yan tama. We save the people, we have to love the Lord more than any other one. Yung mga taong naligtas, kailangan nilang ibigin ang Panginoon nang higit sa kanino paman. After Jesus was resurrected, he appeared to Apostle Peter. Nang ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli, nandoon yung isang apostol, si Apostol Pedro. He came to Peter, right? Pumunta ang Panginoong Jesus kay Pedro, tama? Then what was the first word of Jesus to him? Ngunit ano ba yung unang salita ng Panginoon ni Jesus kay Pedro? Let's check John chapter 21. John chapter 21. Verse 15. John chapter 21, verse 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Right? It's the first word of Jesus to Peter after resurrection. Ito po yung unang salita na sinabi ni Jesus kay Pedro pagkatapos siyang muling mabuhay. Simon, son of Jonah, do you love me more than this?
Simon, Pedro na anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang Right. higit kaysa mga ito? Yeah. Then Peter said, right? Yes, Lord, you know that I love you. Sinabi ni Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Maybe our Lord will also ask you same question. Maaring yung ating Panginoon magtatanong rin ng parehas na katanungan. Do you love me more than this? Minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Yeah, these include everything. Bahagi po tayo ng lahat ng mga ito. These can be somebody. Maaring ito ay yung ibang tao. Yeah, these can be something. Maaring ito yung isang bagay. Yeah. Anyway, after salvation, right? We have to love the Lord more than any other. Ganun pa man, pagkatapos po tayo nating magkaroon ng kaligtasan, kailangan po nating mahalin ng higit ang Panginoon kaysa sa iba. He will ask to us every day. Tatanungin po niya ito sa atin araw-araw. Anyway, it's really important how much we love the Lord after salvation. Kaya nga, napakahalaga kung gaano po natin iniibig ang ating Panginoon pagkatapos po natin magkaroon ng kaligtasan. Even though you don't love the Lord so much this time, the amount of love must increase. Kahit hindi nyo po iniibig yung Panginoon ng ganito kalaki, kailangan pong mas higit nyong ibigin ang Panginoon pakonti-konti. Then you can really live a good Christian life. Kung ganun, makakapamuhay po kayo ng maayos na Kristiyanong pamumuhay. Yeah, we know David, right? He was the one who really loved the Lord. Kilala po natin si David, tama? Siya po talaga yung taong talagang labis na minamahal ang That's why Panginoon. his whole life, right? His whole life was really devoted to the Lord. Kaya nga yung kanyang buong buhay talagang ibinigay niya sa Panginoon. Yeah. Apostle Paul also, he was the one who really loved the Lord. Ganon din si Apostol Pablo. Siya yung tao na talagang minamahal ang Panginoon. That's why he also could sacrifice his life until he died. Kaya nga nagawa niyang isakripisyo yung kanyang buhay hanggang siya po ay mamatay. If so, how to check ourselves whether we really love the Lord or not? Kung ganun, paano ba natin masisiyasat yung ating sarili kung talaga bang minamahal natin yung Panginoon o hindi? The one who loves the Lord has some characteristics. Yung isang tao na talagang nagmamahal sa Panginoon ay may mga katangian. First, the one who loves the Lord also loves the Word. Una, yung taong nagmamahal sa Panginoon ay nagmamahal sa salita. If you love the law, you will also love the Word. Kung talagang minamahal nyo ang Panginoon, kailangan nyong mahalin ang salita. Awit 119. Awit 119, 97. Awit 119, 97. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. O, mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Because David really loved the Lord, he also really loved the Word. Dahil talagang minamahal ni David ang Panginoon, minamahal niya rin ang salita. How I love your law. Mahal na mahal kita, Panginoon. It is my meditation all the day. Ito yung aking binubulay-bulay sa buong araw. Because he really loved the Word, every day, whole day, he meditate the Word of God. Dahil minamahal niya ang Panginoon, binubulay-bulay niya sa buong araw yung salita ng Panginoon. So, if you love the Lord, you love the Word. Kaya nga, kung talagang minamahal niyo ang Panginoon, minamahal niyo po ang salita. If you love the Word, you will, maybe every day read the Bible, right? Kung minamahal niyo yung salita, maaring binabasa niyo yung Biblia araw-araw. And you love to listen to the sermon. At minamahal niyo yung pakikinig ng sermon. Right? It testifies you love the Word, right? Ito yung nagpapatotoo na talagang minamahal nyo yung salita. You will really close to the Word. Maaari kayong mas maging malapit sa salita. Deuteronomy chapter 30.
Deuteronomy chapter 30, verse 14. Deuteronomy chapter 30, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi ang salita ay napakalapit sa iyo. Ito ay nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Kaya't ito ay iyong magagawa. The word is very near you. Ang salita ay napakalapit. If we love the word, why? We will try our best to near the word. Kung mamahalin natin yung salita, gagawin nating maging mas malapit sa salita. Let's suppose you have your loved one. You have your loved one. Halimbawa, meron kayong iniibig. If you have your lover, you want to be with your lover, right? Kung meron kang iniibig o minamahal, gusto mong laging kasama, malapit sa iyong minamahal. Before, maybe some brethren already got married. Maaring may mga kapatid na ikinasal na. Before you get married, you loved your lover, each other, right? Bago kayo ikasal, minahal nyo na ang inyong iniibig, tama? That's why maybe every day you meet your lover, right? Kaya nga maaring lagi-lagi kayong nagkikita ng inyong iniibig. You want to be with your lover, right? Gusto nyo bang laging kasama ang inyong iniibig? Then maybe you don't want to separate, right? Kung ganun, ayaw nyo nang maghiwalay. That's why sometimes, right, the man even bring the woman to their house, right? Kaya nga minsan yung mga lalaki, dinadala nila yung kanilang iniibig na babae sa kanilang because tahanan. the man want to be with the woman until the end. Dahil gusto nung lalaki na makasama yung babae hanggang katapusan. Do you have experience? Right? Meron ba kayong karanasan? Yeah. Then, because they don't want to be pair, they got married, right? Dahil ayaw nilang maghiwalay, sila ay nagpapakasal. Finally, they get married, right? At sa kahuli-hulihan, Then, sila ay kakasal. if they get married, they can be with all together, always, right? Kaya nga, kung sila ay ikinasal, sila ay laging magkasama. Yeah. Tama. If you love the world, you want to be with the world, right? Kung talagang minamahal nyo ang salita, gusto nyong laging kasama yung salita. Yeah. And also, if you love the Lord, you will keep His word. Ganon din, kung talagang minamahal nyo ang Panginoon, iniingatan nyo ang salita ng Panginoon. Yeah. John chapter 14. John chapter 14, verse 21. John 14:21. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. He who has my commandment and keeps them, it is he who loves me. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. You can say that you love the Lord, Kaya nyo bang sabihin na minamahal nyo ang Panginoon? but you don't have a heart to obey to His word. Pero wala kayong puso na sumunod sa Kanyang salita. Then how can you know you really love the Lord? Kung ganun, paano nyo masasabi na minamahal nyo ang If iniibig you ng Panginoon? really love the Lord, you will obey to Him, to His word, Kung right? talagang minamahal nyo ang Panginoon, susunod kayo sa Kanyang mga salita, tama? There is a old man, 80 years old man, Mayroong isang matandang lalaki, 80 taong gulang, but long time ago he became alone. pero matagal na siya po ay naging mag-isa. But one day the old man met the other old woman. Pero isang araw ay nakilala ng matandang lalaki, matandang lalaki, yung isang matandang babae. And he became loved the old woman. At minahal niya yung matandang babae.
That's why he wanted to get married again to the woman. Kaya nga gusto niya pong magpakasal ulit doon sa matandang babae. But the woman also want to get married, but there was one condition. Pero yung isang babae, ay yung matandang babae, gusto niya ring magpakasal, pero may isang kondisyon. The older man, every day he loves cigarette. Yung matandang lalaki ay minamahal niya yung paninigarilyo. But the older woman disliked the cigarette so much. Pero yung matandang babae, talagang ayaw niya yung sigarilyo. That's why the woman asked her, if you want to get married with me, you have to stop cigarette. Kaya nga, sinabi nung matandang babae sa matandang lalaki, kung talagang gusto mong magpakasal sa akin, ihinto mo ang paninigarilyo. But the older man has a cigarette, cigarette almost 60 years from he was 20 years old. Pero yung matandang lalaki ay naninigarilyo na ng halos 60 taon na nagsimula siya nung kanyang 20 years old. It's not easy to stop, right? Hindi po yun madaling hinto, tama? But he said, I will stop cigarette. Pero sinabi ng matandang lalaki, ihinto ko ang paninigarilyo. Because you don't want cigarette. Dahil ayaw mo ng sigarilyo. Because I love you, right? Dahil mahal kita. That's why, right? The older man stopped cigarette. He could get married. Kaya nga, nung inihinto, nung matandang lalaki, yung paninigarilyo, sila ay nagpakasal. Yeah. If you love the Lord, you will follow. You will obey to His word. Kung minamahal nyo ang Panginoon, susundin nyo ang salita ng Panginoon. Yeah. But it's not habit thing. Pero hindi to addictive. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Verse 3. 1 John chapter 5 verse 3. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Yeah, this is the love of God that He keeps His commandment. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. His commandments are not burdensome, right? Yung kanyang mga utos ay hindi pabigat. If you really love the Lord, keeping His word is not it's a burden, right? Kung talagang minamahal nyo ang Panginoon, yung salita ng Panginoon ay hindi pabigat para sa inyo, tama? It will be joy. It will be joy. Ito ay kagalakan. Not the burden. Hindi pabigat. But how about you? Pero paano naman po kayo? Yeah, keeping the word is a heavy burden. Ang pag-iingat sa salita ng Diyos ay mabigat para sa It's inyo. really difficult to keep His word. Mahirap ba na ingatan yung kanyang salita? If so, it testifies you don't really love the Lord. Kung ganun, ito ay nagpapakita na hindi nyo talaga minamahal ang Panginoon. The situation. May isang sitwasyon po. There was one master. Merong isang master. And there is one the employee. May isang manggagawa, Y-E-E. Employee. Y-E-E pa, sir. Sorry. Employee is a woman. May isang empleyadong babae. But the master always command many things in the world. Pero yung boss, laging maraming ipinag-uutos doon sa trabaho. You have to do this thing. Kailangan mong gawin you have ito. to do this thing. Ito. Myra, right? Myra. She always complain. Kaya nga nagrereklamo siya. Why my master always command so many things? Bakit yung amo ko, lagi niyang, ay marami siyang inuutos. Whenever master command, it's a great burden to her. Kung may inuutos yung kanyang amo, mabigat para sa kanya. Yeah, she doesn't want to follow. Kaya nga, ayaw niyang sumunod. But one day, the master and employee fall in love.
Pero isang araw, yung amo at saka yung nagtatrabahong babae ay fall in love with each other. na-fall in love They got married. at sila'y kinasal. Then employee become wife of master, right? Kaya nga, yung babaeng nagtatrabaho, naging asawa nung boss. Their relation was changed, right? Yung relasyon nila ay nabago. Before she was employee and the man was her master. Noon, siya ay isang empleyado at ito naman yung kanyang master. But now she became wife and the master become her husband. Pero yung employee at saka yung master ay naging husband and wife. They love each other, right? At nagmahalan sila. Then, whatever husband asks to her, she will follow, right? Kaya nga, ano man yung inuutos sa kanya ng kanyang asawa, siya ay sumusunod. Yeah, it's not anymore burden, right? Hindi na ito pabigat, tama? This time, even though the master doesn't say anything, doesn't command anything, voluntarily her side do work, Kaya right? nga, kahit yung boss niya na naging asawa niya ay hindi na nag-uutos, yung employee o yung naging asawa niyang babae ay sumusunod na lang. Work is the same, right? Kaya nga, ginagawa niya na yung parehas na trabaho. But she will do work with the joy, Pero ginagawa niya na yung trabaho ng may kagalakan. happily, right? Masaya. Tama po ba? Opo. Yeah. We are this situation, right? Tayo ganito yung naging sitwasyon Now natin. our Lord became our husband, right? Yung ating Panginoon ang naging asawa nating lalaki. We really love the Lord, right? Minamahal talaga natin ang Panginoon. That's why His commandment is no more burdensome. Kaya nga yung kanyang mga utos ay hindi na pabigat para sa atin. Yeah, we can obey to His word, yeah, with a joy. Kaya nga magagawa nating sumunod sa kanyang salita ng may kagalakan. And then, if we love the Lord, we will not compromise with the lie to keep His word. Kaya nga, kung talagang minamahal natin ang Panginoon, hindi natin maikukompromiso na nagsisinungaling tayo na minamahal natin yung Panginoon. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Chapter 13, verse 6. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Yeah. 1 Corinthians says about the love, right? Yung unang Korinto, chapter 13, ay tumutukoy sa pag-ibig. Yeah. It said, verse 6 said, love does not rejoice in iniquity, right? Sabi sa talatang 6, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, Love rejoice in the truth. kundi natutuwa sa katotohanan. Yeah. The word of God is the truth, right? Yung salita ng Diyos ay katotohanan. That's why we rejoice. Kaya nga tayo ay natutuwa. Rejoice keep this truth. Natutuwa na ingatan yung katotohanan ito. We don't compromise with the lie. Hindi tayo nakikipagkompromiso sa masamang gawa. Yeah, there is so much justice in this world. Maraming walang hustisya dito sa sanlibutan. There are many lie in this world. Maraming kasinungalingan sa sanlibutan. That's why many people in this world, they compromise with this world. Kaya nga, maraming mga tao ang nakikipagkompromiso sa sanlibutan ito For their benefit, para sa kanilang pakinabang, right? For their convenience. para sa kanilang convenience. But we are different. Pero tayo ay iba. We cannot compromise with the lie. Hindi tayo maaaring makipagkompromiso sa We kasinungalingan. cannot compromise with the injustice. Hindi tayo pwede makipagkompromiso sa Whatever walang situation we are, we have to hold on the truth. Kahit anong sitwasyon meron tayo, kailangan nating panghawakan ang katotohanan. Even though you have you miss some inconvenience, you have to hold on the truth. Kahit hindi maganda yung inyong sitwasyon, hindi kayo komportable, kailangan nating panghawakan yung katotohanan. Even though it's not profit in your life, you have to hold on the truth. Kahit walang pakinabang sa inyong buhay, kailangan dapat hindi tayo makipagkompromiso sa
kasinungalingan. Yeah, because we love the Lord. Dahil minamahal natin ang Panginoon. Yeah, that's why we want to keep this truth, whatever situation we are. Kaya nga, gusto nating ingatan yung katotohanan na ito, ano man yung sitwasyon natin. Don't surrender to lie. Huwag tayong makipagkompromiso sa Don't kasinungalingan. surrender to injustice. Huwag makipagkompromiso sa hindi makatarungan. Yeah, because we love the Lord. Dahil minamahal natin ang Panginoon, ang Diyos. Yeah, and also, if we really love the Lord, we also love the church. Ganon din, kung talagang minamahal natin ang Panginoon, minamahal din natin ang church. Ephesians chapter 5. Efeso chapter 5. Ephesians chapter 5, 25. Ephesians chapter 5, 25. Okay. So basahin po natin ng sabay-sabay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Yeah. Husband, love your wives. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Yeah, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Gaya ni Kristo nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Yeah, we know, right? Christ loved the church so much. Alam po natin na si Kristo ay minahal niya ang iglesia. That's why he could sacrifice his life. Kaya nga nagawa niyang isakripisyo yung kanyang buhay. That's why if we love the Lord, we will also love the church. Kaya kung talagang minamahal natin ang Panginoon, mamahalin din natin ang church. Because of Christ, Jesus Christ, our Lord, really love the church. Dahil si Kristo Jesus, yung ating Panginoon, minamahal niya ang iglesia. Usually we like the things our loved one like. Kaya nga, usually, minamahal natin yung mga bagay na mahal natin, tama? 하림바와 let's suppose, you originally you don't like sinigang 하림바와. Halimbawa, hindi nyo po gusto ang sinigang. Yeah, you don't like sinigang. You always avoid the sinigang. Yeah, but your loved one loves the sinigang so much. Pero yung minamahal mo ay gustong-gusto niya yung sinigang. Then maybe at first you will try to eat together sinigang with your lover, right? Maaring sa umpisa, sisikapin mo na tikman o kumain ng sinigang na magkasama. But someday, right, you will also become the one who love the sinigang. Pero darating isang araw na mamahalin mo din yung pagkain ng sinigang. Because you will have the heart, you follow, you love the one. Dahil may puso ka, ay nagagawa mong sundin yung iyong minamahal. Our Lord love the church so much. Ang ating Panginoon, minamahal niya ang iglesia. If we know it, we also really want to love the church. Kung talagang minamahal natin, magagawa talaga rin natin na mahalin ang iglesia. Do you really love the church? Minamahal niyo ba talaga ang iglesia? How much do you love the church? Gaano niyo po minamahal ang iglesia? Let's suppose if no Catholic church here, if no Catholic church here, kahit walang Casileos Church dito, what happened? ano pong mangyayari? How could you be saved? Paano po kayo maliligtas? How could you be saved? Paano po kayo It's maliligtas? amazing, right? The true gospel come to this place. Ito ay kamanghamanghang bagay. Yung ebanghelyo ay pumarito sa lugar na ito. The true gospel come to you, right? Yung tunay na ebanghelyo Through ay pumunta Catholic dito church, right? sa pamagitan ng Casileos Church. If no Catholic church here, how can you live a Christian life?
Kung walang Casillas Church dito, paano kayo makakapumuhay ng Krisyanong If no pamumuhay? Catholic Church here, how can you listen to the truth, the Word of God? Kung walang Casillas Church dito, paano kayo makakapakinig ng tunay na If salita ng no Panginoon? Catholic Church here, how can you preach the gospel to your family, your relatives? Kung walang Casillas Church, paano nyo po magagawang ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong pamilya at mga kamag-anak mahal sa buhay? How could your family be saved? Paano ang inyong pamilya maliligtas? Right? You need to think about it. Kaya nga kailangan nyo pong isipin ito. Yeah, that's why we have to really love the church. Kaya nga, dapat nating mahalin ang church. Awit 26. Awit 26. Verse 8. Awit 26 verse 8. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. O Panginoon, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Yeah, here the habitation of your house and the place where your glory dwell can be church in our time. O Panginoon, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Ito po yung church. Yeah. So, yeah, like the writer of the psalm, yeah, we have to really love the church. Katulad ng nagsulat ng awit, kailangan din po nating ibigin ang If church. you really love the church, you will have a concern for the church. Kung iniibig po natin ang church, magkakaroon po tayo ng concern para sa church. You have a concern for your family, Meron po ba kayong concern sa inyong pamilya? right? Tama? You have many concern for your family. Marami po kayong concern sa family po. Why Tama? you have a concern for your family? Paano kung wala kayong concern Because sa you inyong love family? your family, right? Dahil mahal nyo ang inyong pamilya. If we love the church, we will have a concern for the church. Kung minamahal nyo ang church, kailangan nating magkaroon ng concern sa church. Apostle Paul also really loved the church. Ganon din sa Apostol Pablo, talagang minamahal niya ang Yes, church. that's why all his concern was about church. Kaya nga lahat ng kanyang concern ay para sa church. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11. 11:28. 2 Corinthians chapter 11:28. Okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Yeah. Besides the other things, Bukod sa mga bagay na nasa labas, it says about verse 23, yeah, hanggang 27. Yeah, it says about from verse 23 hanggang 27. sinasabi po sa verse 23 to 27. Yeah, it says about his great oppression for the gospel. Ito po ay ipinapakita po dito yung kanyang pagnanais, Yeah, he sigasig really para received the ipakarang great ebanghelyo. oppression, right? Nagpakita siya ng malaking alalahanin sa But he iglesia. didn't care what the oppression he received. Pero wala siyang pakialam kung anong persecution yung kanyang His matatanggap. only concern, yeah, my deep concern for all the church. Ang concern niya lang ay yung alalahanin para sa mga iglesia. Yeah, as I said, you have many concern for the family, Katulad ng sinabi ko, marami kayong concern sa inyong or pamilya. you have many concern for your work, O marami kayong concern para sa inyong pong or trabaho. you have many concern for your study. O kaya sa inyong mga pag-aaral. But how much concern you have for the church? Ngunit, gaano ba kalaki yung concern ninyo para sa church? Church is a body of Christ. Yung church ay katawan ni Kristo. Church, our Lord loves the most. Yung church ang talagang minamahal ng ating Panginoon. How much you have a concern for the church? Gaano ba kayo may concern sa church? If you have a concern for the church, you will pray for the church. Kung meron talaga kayong concern sa church, ay mananalangin kayo para sa And you will church. participate in the works of a church. At makikibahagi kayo sa mga gawain ng church. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, 24. Colossians chapter 1, 24.
Also, basahin po natin ang sabay-sabay. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga pagtitiis, alang-alang sa inyo. At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo, alang-alang sa kanyang katawan, na siyang iglesia. Apostle Paul said, I now rejoice in my suffering for you. Sabi ni Apostol Pablo, ngayon nagagalak ako sa aking pagtitiis alang-alang sa inyo. He had a great suffering for the brothers and sisters to take care of them. Marami siyang mga paghihirap para sa mga kapatid, para alagaan sila. And fear of in my flesh, what is lacking in the affliction of Christ, for the sake of His body, which is the church. At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, na siyang iglesia. Church suffered great oppression for the gospel. Yung mga tunay na Kristiyano ay nagsakripisyo para sa ebanghelyo. That's why he participated in the suffering for the gospel with the church. Kaya nga siya ay nakipagtiis sa mga kahirapan ng iglesia para sa ng mga kapatiran para sa iglesia. That's why if we really love the church, we will also participate in the suffering for the gospel with the church. Kaya nga kung talagang minamahal natin ang church, tayo ay makikibahagi sa mga kahirapan ng church. Church, right? Always we have many Bible seminar. Sa church, marami tayong mga Bible seminar. Right? We have to participate in the Bible seminar with one heart. Kailangan nating makibahagi sa Bible seminar na may isang puso. This month also there are many Bible seminar. Ngayong buwan ay mayroon ding maraming Bible seminar. If you love the church, you will participate in the Bible seminar. Kung talagang minamahal nyo ang church, makikibahagi kayo sa Bible seminar. Because all the churches are suffering for the gospel. Dahil lahat ng church ay nagsakripisyo para sa ebanghelyo. So not only you pray for the Bible seminar, you have to participate in the Bible seminar. Maliban sa pananalangin, kailangan yung makibahagi sa Bible seminar. It testify you really love the church. Ito yung patotoo na talagang minamahal nyo ang church. It testify you love the Lord. Ito ang patotoo na minamahal nyo ang Panginoon. And then the one who loves the Lord will also love the one who loves the Lord. At yung isang tao na talagang nagmamahal sa Panginoon ay talagang nagmamahal din ng tao. It means the one who loves the Lord loves the brothers and sisters. Ibig sabihin yung talaga nagmamahal sa Panginoon ay nagmamahal din sa mga brothers at saka sisters. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 20 and 21. Chapter 4, 20 and 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Someone says that, verse 20, I love God and hate his brother, he's a liar, right? Sabi sa talatang 20, may nagsabi na iniibig ko ang Diyos at napupot sa kanyang kapatid. Ito ay kasinungalingan. But the problem, many times, many brothers and sisters, they say, I love the Lord. Ngunit maraming problema dahil yung ibang mga kapatiran, nagsasabi sila na minamahal daw nila ang Panginoon. But they still have somebody who they hate. Pero may ibang tao na talagang nagagalit sila, napupuot. Then what the Bible says? At kung ganun, ano ang sinasabi ng Biblia? He's a liar. Siya ay sinungaling. Right? Because he who does not love his brother whom he has sinned, how can he love God whom he has not seen? Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. You can express your love for the Lord by loving the brothers and sisters. Maaari niyo pong maipakita ang pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig sa mga kapatid. So as much as you really love the Lord, you will also really love the brothers and sisters.
Kaya nga, kung talagang iniibig nyo ang Panginoon, kailangan nyo ring ibigin ang mga kapatiran. Yeah, brothers and sisters not are object of love, not of jealous. Ang mga kapatiran natin ay object ng pag-ibig, hindi ang pagsiselos. Yeah. We shouldn't have a inggit for the brothers and sisters. Maaring wag dapat tayong magkaroon ng inggit sa mga brothers at sisters. It's also sin, right? Inggit also sin, right? Yung pagkainggit ay kasalanan Yeah, din. they are the one we have to love. Sila yung mga tao na kailangan nating If we ibigin. love the brothers and sisters, right, we will give our interest to them. Kung minamahal natin ang mga kapatiran natin, magkakaroon tayo ng interes para sa kanila. Yeah. When I come today, right, many brothers and sisters welcome me. Kaya nga This morning, welcome me. Kaya nga nung ako'y dumating, ay maraming mga kapatid ang nag-welcome sa akin. And greeting me. At grinit nila ako. So I'm so glad. I'm so happy. Kaya ako ay nagagalak at masaya. It means you give interest, right? You give interest. Ibig sabihin, kayo ay nagbigay ng interest. Yeah, so in church, right? Whenever we meet together, we welcome, we greet each other. Kaya nga sa church, sa tuwing magkikita tayo, wini-welcome natin at ginigreet yung bawat isa. Tama? And try to give your interest to brothers and sisters. At sinisikap nating bigyan ng interest yung mga brothers at sisters. Even small thing, you give some your interest. Kahit isang maliit, binibigay nyo po yung inyong interest. For example, one sister changed the hairstyle. Halimbawa, may isang sister ang binago yung kanyang hairstyle. Then you give interest. Siyempre, nagbibigay po tayo ng interest. Sister, maganda. Sister, maganda. Maganda hairstyle. Maganda ang hairstyle. It means, right, she feel, they have interest to me. Kaya nga, maaring maramdaman niya, mayroon siyang interest sa akin. One day you change the hairstyle, good hairstyle. Pero isang araw, binago mo yung But good hairstyle. nobody mentioned. Pero walang nakapansin. Then sometimes you will be hurt, right? At minsan, maaari kang masaktan. Nobody loves me. Walang nagmamahal Right? sa akin. It feels like that. Maaring maramdaman niya yun. That's why even small thing, you give your interest. Kaya kahit maliit na bagay, binibigyan natin sila ng It's the way interest. you can express your love. Ito yung paraan para maipakita natin ang ating pag-ibig. That's why our Lord gave a new commandment to us. Kaya nga ang ating Panginoon ay nagbigay ng bagong utos sa atin. John chapter 13. John chapter 13. John chapter 13. 13 verse 34. 13 verse 34. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Yeah, it's a new commandment, right? Ito yung bagong utos. Yeah, Tama? love one another. Love one another. Mahalan natin ang isa't isa. So it's the way we can testify. We really love the Lord. Ito yung paraan para ma-testify na, mapatotoo natin na minamahal talaga natin yung Panginoon. But while we live in this world, there are many things that hinder we love the Lord. Ngunit habang tayo nabubuhay sa mundong ito, maraming bagay ang nakakapag-hadlang para mahalin natin ang Diyos. You have the heart, love the Lord, right? Meron po kayong puso na ibigyan ng Panginoon, tama? But many things hinder you. Pero maraming bagay ang humahadlang sa'yo. Satan doesn't want you really love the Lord. Si Satanas, ayaw niyang mahalin mo ang Panginoon. Satan, because he envy. Dahil naiinggit si That's why Satanas. Satan hinder you not to love the Lord. Kaya nga hinahadlangan kayo ni Satanas na huwag mahalin ang Panginoon. If love for the Lord
become cold, you need to overcome as soon as possible. Kaya nga, kung ang inyong pag-ibig para sa Panginoon ay nanlalamig, kailangan yung mapagtagumpayan yon ng mabilis. Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Verse 15 and 16. Chapter 3, 15 and 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isuka kita mula sa aking bibig. It is the word was given to Laodicean church from the Lord. Ito yung salita na ibinigay sa Laodicean church ng Panginoon. Our Lord criticized Laodicean church. Ang Panginoon ay minamahal niya ang Laodicean church. It said right, verse 15, you are neither cold nor hot. Kaya nga sinabi niya sa verse 15, alam kong ikaw ay hindi malamig o mainit man. Verse 16, you are lukewarm and neither cold nor hot. Ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man. It means, Laodicean church, their love for the Lord become cold. Ibig sabihin, yung Laodicean church, yung kanilang pag-ibig sa Panginoon ay nanlamig. As a result, their life become like the lukewarm life. At ang bilang resulta, yung kanilang buhay ay parang malahininga. If our Christian life, we live our Christian life like a Laodicean church, what's the reason? Kung mamumuhay tayo ng katulad ng Laodicean church, hindi magiging maganda yung Christian life natin. Love for the Lord become cold. Yung pag-ibig para sa Panginoon ay talagang nanlamig. The reason, because we left first love. Ang dahilan, dahil iniwan natin yung una nating pag-ibig. Revelation chapter 2, verse 4 and verse 5. Verse 4 and 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. This time our Lord also criticized Ephesian church. Sa oras na ito, ang Panginoon ay nagsasalita sa Ephesian church. The reason, you have left your first love. Ang dahilan ay iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. When you leave first love of the Lord, the love for the Lord become cold. Kung iiwan mo ang pag-ibig mo para sa Panginoon, yung iyong pag-ibig para sa Panginoon ay manlalamig. Then your Christian life will become lukewarm Christian life. Kung ganon, yung iyong Kristiyanong pamumuhay ay magiging malahininga. That's why verse 5, remember therefore from where you have fallen. Kaya sa verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. You have to find from where you have fallen. Kailangan mong mahanap kung saan ka nahulog. There is the reason why you have left the first love. Merong dahilan kung bakit iniwan mo ang una mong pag-ibig. When you find it, you can remove it. Kung mahanap mo yon, maaari mong magagawa mong alisin yun. You can really repent. Talagang magsisisi ka. And then you can do the first work. At gagawin mo yung mga unang bagay. You can restore the first love. Mababalik mo yung una mong pag-ibig. Then you can really love the Lord. At talagang mamahalin mo ang Panginoon. From where you have fallen. Mula kung saan ka nahulog. Maybe first reason, you have a sin in your heart. Maaring ang unang dahilan ay meron kang kasalanan sa iyong puso. Every Bible seminar we learn, our God consider not only your act but also your heart. Lagi nating napapakinggan sa Bible seminar, ang Diyos iniisip niya din yung hindi lamang yung ating mga gawa, kung hindi yung ating puso rin. Tama po ba? Tama po. You already know, right? That's why even though we have a sin in heart, God consider it's the same sin. Kaya nga, kung mayroon po tayong kasalanan sa ating mga puso, inaalala rin po ay
kinukonsider po ng Panginoon na kasalanan din So yun. we always give the example. For example, right? If we hate somebody, it's not the sin in this world, right? Kung nagagalit po tayo sa ibang tao, hindi po yan kasalanan sa sanlibutan ito. But before God, it's a great sin. Pero sa harapan ng Panginoon, ito ay malaking kasalanan. If we hate somebody, we become murder, right? Kung Murder, napupo right? tayo sa ibang tao, tayo ay nagiging mamamatay tao. Tama po ba? Yeah. It's the same. Ito ay parehas. After salvation, it's the same. Pagkatapos ng kaligtasan, We have ito a ay sin parehas. in heart. It's also same sin. Tayo ay may kasalanan sa puso, ito ay kasalanan din. That's why we frequently neglect sin in heart. Kaya nga, lagi nating napapakinggan yung kasalanan sa puso. But if you have a sin in your heart, it make you far from the love of the Lord. Kaya nga, kung meron kang kasalanan sa iyong puso, ito ay ginagawa niyang lumayo ka sa Panginoon. You know, right? Sin, what's the characteristics of sin? Alam niyo ba kung ano yung katangian ng kasalanan? Sin separate you from the love of God, right? Yung kasalanan, inihiwalay ka doon sa pag-ibig ng Panginoon. Adam committed the sin in the Garden of Eden. Si Adan, gumawa ng kasalanan doon sa halamanan ng Eden. It separated him from the love of God, right? Naihiwalay siya doon sa pag-ibig ng Panginoon. It's the same after salvation. Ito ay parehas din If pagkatapos you ng have a kaligtasan. sin in your heart, it separates you from the love of God. Kung may kasalanan ka sa iyong puso, ito ay naghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon. If you have a sin in your heart, you cannot really love the Lord. Kung meron kang puso sa iyong puso, hindi mo talagang magagawang mahalin ang Panginoon. That's why don't think it's a small, you have a sin in your heart. Kaya nga wag niyo pong isipin na yung kasalanan sa puso ay isang maliit na bagay. Even though you have a sin in your heart, you have to forsake as soon as possible. Kung meron po kayong maliit na kasalanan sa iyong puso, kailangan niyo pong tanggalin yun hanggang nang mabilis. Maybe after salvation, do you have somebody you still hate? Maaring pagkatapos niyo pong magkaroon ng kaligtasan, meron pa rin kayong mga tao na kinagagalitan. Hate somebody, it's a sin in your heart, right? Yung pagkapuot sa ibang tao ay kasalanan sa inyong puso. But it make you far from the love of God. At inilalayo nito ang inyong pag-ibig sa It Panginoon. make you cannot really love the Lord. Ginagawa nitong huwag niyong mahalin ang Panginoon. Do you have somebody you still don't forgive? Meron pa ba kayo na isang tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapatawad? You check yourself. Siniyasat niyo ba yung inyong Do you have sarili? somebody you don't forgive yet? Meron pa bang isang tao na hanggang ngayon hindi niyo pa rin napapatawad? It's a sin. Ito ay kasalanan. It's a sin before God. Kasalanan sa harapan ng Diyos. It make you far from the love of the Lord. Ginagawa nitong ilayo kayo sa pag-ibig ng It make Panginoon. you cannot really love the Lord. Ginagawa nitong hindi niyo magawang mahalin talaga ng lubusan ng So if you Panginoon. want to really love the Lord, you have to forgive first. Kaya nga kung talagang iniibig niyo ang Panginoon, kailangan niyong patawarin ang ibang tao. Remove sin in heart. Alisin niyo ang inyong kasalanan sa inyong puso. And if you have either that you love more than the Lord, you cannot really love the Lord. At kung meron po kayong Diyos-Diyosan na mas minamahal nyo kaysa sa Panginoon, hindi nyo po magagawang mahalin ang Panginoon. Luke 16. Verse 13, Luke 16, verse 13. Luke 16, verse 13. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y maging tapat sa isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. No servant can serve two masters. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. It's the same, right? No servant can love two masters. Ganon din, ang alipin ng Panginoon ay hindi niya magagawang maging alipin sa dalawang Panginoon. Then over 13, you cannot serve God and mammon.
Hindi kayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Yeah, God and mammon, money, right? Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. If we love the money, we cannot really love the Lord. Kung minamahal po natin ang pera, hindi talaga natin hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon. You have to know what's the idol. Kailangan nyo pong malaman kung ano yung Of Diyos-Diyosan. course, you don't serve the idol by making some statues in your house. Siyempre, hindi po kayo naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paggawa ng mga estatwa sa inyo pong tahanan. Tapos you don't worship idol in your house, right? Yeah. But what's idol? Pero ano ba yung Diyos-Diyosan? Yeah. If you rely on something more than the Lord, it can be your idol. Kung umaasa po kayo sa ibang bagay maliban sa Panginoon, yun po ay Diyos-Diyosan. Yeah. If you rely on the money more than the Lord, money is your idol. Kung umaasa po kayo ng higit sa pera kaysa sa Panginoon, yung pera ang inyo pong Diyos-Diyosan. You need to check yourself. Kailangan nyo pong siyasatin ang inyong sarili. What do you more rely on the Lord? Ano ba yung mas umaasa If kayo? you rely on somebody more than the Lord, somebody can be your idol. Kung umaasa po kayo ng higit sa ibang tao, yung ibang tao na yon ay inyong pwedeng maging Diyos-Diyosan ninyo. There will be something enter between you and God can be idol. Lahat ng pumapasok sa pagitan mo at ng Panginoon, maaring mong maging Diyos-Diyosan. Yeah, because something enter between you and the Lord, it hinder you love the Lord. Dahil may pumasok na malit na bagay sa pagitan mo at ng Diyos, maaring ito yung maglayo sa iyo sa pag-ibig sa Sometimes Panginoon. this word enter between you and the Lord. Maaring ay kuminsan, itong sanlibutan na ito ang pumasok sa pagitan mo at ng Panginoon. Or something in the world can enter between you and the Lord. O kaya mayroong isang bagay na pumasok sa puso mo sa pagitan ng Panginoon at ng Diyos. Yeah, it can be idol. Maaring ito ay maging Diyos-Diyosan. If your friend enter between you and the Lord, your friend can be idol. Kung ang iyong kaibigan ay pumasok sa pagitan mo at ng Diyos, maaring yung kaibigan mo ang maging Diyos-Diyosan. If some pleasure of this world enter between you and the Lord, it can be your idol. Kung may kaligayahan na pumasok sa pagitan mo at ng Diyos, maaring ito ay maging Diyos-Diyosan mo. Our time, many people use a smartphone, right? Smartphone. Maaring yung smartphone mo. Sometimes, right? Your smartphone enter between you and the Lord. Minsan, yung mga smartphone ang pumapasok sa pagitan mo at ng Panginoon. Right? When you try to read the Bible, smartphone enter. Kung minsan, pag nagbabasa kayo ng Biblia, yung smartphone biglang papasok. Right? Facebook enter. Facebook ay pumapasok. Or the YouTube enter. YouTube. Right? It's idol, right? Ito ay Diyos-Diyosan. It make you far from the love of the Lord. Ginagawa nito na mapalayo kayo sa Panginoon. It make you not to really love the Lord. Ginagawa nitong huwag talagang mahalin ang Panginoon. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11 verse 3. 11 verse 3, 2 Corinthians 11 verse 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. The serpent here means just symbolize Satan, right? Satan. Yung ahas dito ay sumisimbolo kay Satanas. Satan doesn't want we really love the Lord. Si Satanas, ayaw niya tayo na mahalin ang Panginoon. That's why he made many worldly things. Kaya nga gumawa siya ng napakaraming mga bagay He always sa tried to sanlibutan. put worldly thing between us and the Lord. Kaya nga sinisikap niya na maglagay ng isang bagay sa pagitan natin at ng Diyos. Originally, we have a simplicity for the Lord, right?
simplicity. We really love the Lord, right? Meron po tayong pag-ibig talaga sa But Panginoon. worldly thing enter, we lose the heart, love the Lord, right? Pero yung sanlibutan papasok sa ating puso, kung ganun, mawawala po yung pag-ibig natin sa So we have Panginoon. to check what worldly thing enter between me and the Lord. Kaya kailangan nating siyasatin kung ano yung worldly na bagay ang pumasok sa puso natin. And try to remove. At sikapin po nating alisin. Then you can really love the Lord. Kung ganun, ay magagawa mong mahalin ng Don't be Panginoon. deceived by Satan. Huwag tayong magpadaya kay Satanas. Yeah. As Jesus' second coming is near, we have to more love the Lord. Katulad ng alam natin, sa muling malapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon, kailangan nating mas mahalin ng Panginoon. Yeah. So if you have the sin in your heart, try to remove. Kaya nga kung mayroon po kayong kasalanan sa inyong puso, sikapin nyo pong alisin. If you have either between you and the Lord, you have to remove. Kung mayroon kayong Diyos-Diyosan sa inyong puso, kailangan nyong alisin. Yeah. Then you can really love the Lord. Kung ganun, magagawa nyong mahalin ang Panginoon. Yeah, so you check yourself how much you really love the Lord. Kaya kailangan nyo pong siyasatin ang inyo pong sarili kung gaano nyo iniibig ang Panginoon. It will determine your Christian life. Ito ang magpapakita ng inyong Kristiyanong pamumuhay. Okay? Yeah. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Aming mahabagin at mapagmahal na Amang Diyos, thank you for saving us from sin and eternal destruction. maraming salamat po sa pagliligtas ninyo sa amin mula sa kasalanan at sa walang hanggang kaparusahan. Thank you for guiding us to abide in church until now. Maraming salamat po sa paggagabay sa amin na makapanatili sa iglesia hanggang ngayon. After salvation, we eagerly desire to love our Lord. Pagkatapos po ng aming kaligtasan, talaga pong nagnanais kami na mahalin ang Panginoon. But there are many things that hinder us to love the Lord. Pero maraming bagay po ang humahadlang para mahalin namin ang Panginoon. Let us overcome all the hindrance so that we can really love the Lord. Naway mapagtagumpayan po namin ang mga hadlang na ito upang magawa naming mahalin ang Panginoon. This month there are many plan for the Bible seminar. Ngayong buwan ay marami pong plano para sa Bible Seminar. Please lead many also to the Bible seminar. Naway gabayan niyo po ang maraming mga kaluluwa para sa Bible Seminar. And let us participate in the Bible seminar with one heart with the church. Naway makibahagi po kami sa Bible Seminar ng mayroong pusong nagagalak kasama po ang church. And please hold us on until our Lord comes again to abide in church. Naway hawakan niyo po kami hanggang sa muling pagdating ng Panginoon para kami po ay makapanatili sa church. We only rely on your mercy and gracious. Kami ay umaasa lamang sa inyo pong habag at pag-ibig. We pray in Jesus' name. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.